Si Dong Shengyi ay tulala rin. Tulalang nakatingin siya sa lugar kung saan huling nakatayo si Dong Qingsu. Dahan-dahang iniunat ang isang kamay na tila may gustong abutin. Nakakalungkot, hangin lamang ang kanyang nahawakan. Biglang nanahimik si Dong Shengyi sandali. Pagkatapos, sumigaw siya ng malakas, isang sigaw na puno ng matinding pagsisisi at nag-aalab na galit, ibalik mo ang kapatid ko. Isang puting liwanag ang tahimik na namukadkad, pagkatapos ay mabilis na lumawak, lumikha ng dambuhalang puting enerhiya, at sa huli ay sumabog ng malakas. Ang puting liwanag ay agad na nagliwanag sa bawat palapag ng Jode. Kasunod nito, ang buong Jode ay yumanig. Sa ibang malalim na bunganga ng Jode, ang binatang si Lu Sheng ay may madilim na mukha, mahigpit na hawak ang Crimson Star Dragon Spear. Sumigaw siya habang tumatalon paakyat mula sa Jode, matatag na lumapag sa lupa. Napakaseryoso ng kanyang anyo. Crack! Tila may tunog ng pagkabiyak sa isipan ni Lu Sheng. Huminto siya at nanatiling nakatayo ng matagal. Biglang nagulat si Lu Sheng. Ito di. Kanina lang, sa sandaling iyon, may napakahalaga sa kanya na mabilis na nawawala. Hindi maganda. Ang Immortal Cell ay tahimik na, wala nang ipinapadalang signal. Mas lalong mapanganib ito. Kailangan kong tumawag agad. Pagkalabas, may signal na ang telepono. Agad kinuha ni Lu Sheng ang telepono para tawagan ang kanyang pamilya. Pinagpapawisan ng malamig ang mukha ng binata habang naghihintay. Pagkaraan ng ilang segundo, kumonekta na ang tawag. Mula sa kabilang linya ay narinig ang isang ihelo na nagpahinga ng maluwag sa binata. Hello ma! Si Lu Sheng po ito. Ma, kumusta po kayo ni Papa? Tinanong siya ng kanyang mga magulang kung bakit bigla siyang tumawag. Ipinaliwanag ni Lu Sheng, wala naman po, tumawag lang po ako para mangumusta. Sige po, ibababa ko na po. Pagkatapos, tinawagan naman ng binata ang kanyang kapatid na si Lu Qinghe. Nag-aaral ka ba? Mabuti kung ganoon. Pagkatapos makumpirma na walang problema si Lu Qinghe, bahagyang nakahinga ng maluwag si Lu Sheng. Nagtatrabaho ang kanyang mga magulang, nag-aaral si Lu Qinghe. Maayos ang lagay ng buong pamilya niya. Ngunit may isa pang hindi natawagan. Nagpatuloy si Lu Sheng sa paghahanap sa kanyang phone book, nahanap ang numero ni Dong Qingsu. Agad dinawagan ni Lu Sheng ang kanyang mapapangasawa sa hinaharap. Paulit-ulit na tumawag si Lu Sheng ngunit hindi makakonekta, at sa huli ay natanggap ang mensahe. Paumanhin, ang numerong inyong tinatawagan ay hindi maaaring makontak sa ngayon. Pinagpawisan ng malamig ang binata, hindi maiwasang mag-alala sa puso. Siya nga. Ngunit sa military zone, normal lang napatay ang telepono. Lalo na't walang signal sa ilalim ng Jode at iba pa. Hindi pa tiyak na may nangyari sa kanya. Naghanap si Lu Sheng ng susunod na tatawagan, ngunit bago pa siya makatawag, may tumawag na sa kanya. Nakalagay sa telepono ay Qin Xiaoyun. Mabilis niyang sinagot, "Hello, Qin Xiaoyun? Anong problema?" Mula sa kabilang linya ay narinig ang balisa at hindi mapakaling boses ni Qin Xiaoyun. Lu Sheng, nasaan ka? Sinabi ni Lu Sheng ang kanyang lokasyon, pagkatapos ay nagtanong, bakit? Nagmamadali at apurado ang tono ni Qin Xiaoyun, bumalik ka kaagad. May nangyari. May nangyari kay Dong Qingsu. Bumalik ka agad. Pagkarinig nito, pinagpawisan ng malamig ang mukha ni Lu Sheng. Nanliit ang kanyang mga mata. Thump! Malakas na kumabog ang puso ni Lu Sheng, pagkatapos ay dahan-dahang bumigat. Huminga ng malalim si Lu Sheng, sinubukang pakalmahin ang kanyang boses. Ano ba talagang nangyari sa kanya? Dahan-dahan mong sabihin. Tila medyo kumalma si Qin Xiaoyun. Inayos niya ang kanyang paghinga at sinabi, 2 araw nang kasama ni Dong Qingsu ang pangalawang kuya niyang si Dong Shengyi. Pumunta si Dong Shengyi dito sa Eastern Military Region hindi lang para hamunin ang mga eksperto dito, kundi may kasama pa siyang isa, ang nag-iisang anak na babae ng Transcendent Martial Saint, si Lin Wanwan. Gusto ni Lin Wanwan pumasok sa Jode para mangolekta ng gene samples ng mga bagong halimaw. Pinapasok ni Dong Shengyi si Dong Qingsu, na isang spirit reader, para tumulong sa paghahanap ng daan. Ang resulta, kakarating lang ng balita. Huminto si Qin Xiaoyun, pagkatapos ay bumulong, ang level ng Jode na pinasok nila ay sumabog at ang level ng pagsabog ay ang pinakamataas, level
Pagkarinig nito, parang nasusunog ang buong katawan ni Lu Sheng, hindi maiwasang mabalisa sa puso. Agad sumagot ang binata, Qin Xiaoyun. Warzone 7. Pupunta ako dyan agad. Sa isang malakas na tapak sa lupa, isang malakas na spiritual force ang sumabog mula kay Lu Sheng, kumalat sa paligid. Ang binata ay parang isang palaso na humagibis, pinupunit ang hangin sa nakakagimbal na bilis, nag-iwan lamang ng malabong mga anino. Habang humahagibis na parang ipo-ipo, hindi maiwasan ni Lu Sheng na makaramdam ng isang tahimik na pag-aalala na gumagapang sa kanyang puso. Dong Qingsue, hintayin mo ako, bulong niya sa sarili, tila naninikip ang dibdib. Kasabay nito, malapit sa level S Jode ng Warzone 7, isang commander sa gitna ng isang grupo ng mga Star Generals na nakasuot ng espesyal na kasuotan ang tumatawag sa radyo para mag-ulat, humihingi ng tulong sa Warzone 6 at 8. Level Eruption. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang pinsalang idudulot nito. Hindi natin ito kakayanin mag-isa. Mula sa kabilang linya, isang makapangyarihang boses ang nagtanong sa middle-aged commander, ilang team pa ang nasa loob ng Jode ngayon? 8 team. Kasama ang team ng nag-iisang anak ni Marshal Saint Lin Wanwan at ang pangatlong disipulo na si Dong Shengyi, hindi pa nakakabalik. Anong gagawin natin? Muling umalingaw ang makapangyarihang boses sa radyo. Ibinibigay ko sa iyo ang buong otoridad sa Warzone 7. Tipunin ang lahat ng Star Generals na pwedeng pakilusin. Pumunta sa Jode at hanapin ang kinaroroonan ng dalawang iyon. Kung may mangyaring hindi inaasahan, ang galit ng isang Marshal Saint na babagsak sa ating military department ay hindi natin kakayanin. Tumanggap ng utos ang middle-aged commander, Roger. Ang kanyang anyo ngayon ay napakaseryoso. Kung talagang may mangyari kina Dong Shengyi at Lin Wanwan sa military zone na ito, ang kahihinatnan ay magiging napakalubha. Ang malakulog na galit ng isang Marshal Saint level expert ay hindi may larawan. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano kalaking kapalit ang babayaran ng military zone dahil dito. Agad nag-utos ang commander sa mga miyembro ng team, mga kapatid, mukhang kailangan nating isugal ang buhay sa misyong ito. Team 2, tipunin muna ang iba. Tayo, Team 1, diretsong bababa. Sa sandaling ito, isang miyembro ang tumuro at sumigaw, report, Commander. Si Dong Shengyi at ang kasama niya, nandoon sila. Agad lumingon ang commander para tingnan ng maigi. Malapit sa bunganga ng Jode, si Dong Shengyi ay pasan si Lin Wanwan habang lumilipad paakyat. Sila nga. Bilisan nyo, tulungan nyo. Si Dong Shengyi ay patuloy pa ring lumalaban sa mababangis na halimaw na humahabol hanggang sa bunganga ng kuweba. Sa tulong ng Star General Team, nalutas na ang problema sa ilang dambuhalang mababangis na halimaw. Naghiyawan ang mga Star Generals, bilisan nyo, hilahin nyo sila paakyat. Pagkaraan ng ilang sandali, sina Dong Shengyi at Lin Wanwan ay nailabas na rin ang Star General Team mula sa Jode. Pareho silang nakasandal sa isa't isa sa isang malaking bato, humihingal dahil sa sobrang pagod. Nanginginig ang dalawang kamay ni Dong Shengyi. Pagkalabas ni Dong Shengyi at Lin Wanwan mula sa Jode, pareho silang tuliro at wala sa sarili. Lumapit ang commander para kumustahin. Mabutit walang nangyari sa inyo. Kung hindi, kailangan na naming isugal ang buhay papasok sa sumasabog na Jode. Si Dong Shengyi ay tahimik lamang, nangingilid ang luha sa mga mata, hindi nagsasalita. Huminga ng malalim ang commander, ang pusong kanina tila nakabitin ay tuluyan ng kumalma, at bumulong, Dong Shengyi at Lin Wanwan parehong hindi nasaktan. Talagang karapat-dapat na pangatlong disipulo ng Marshal Saint. Hindi lang ligtas na nakalabas mula sa Jode, kundi nadala papalabas ang tatlong Star General Teams na natrap sa loob. Bigla, si Dong Shengyi ay tila babagsak na at napaluhod. Nag-aalalang sumigaw si Lin Wanwan, Kuya Dong. Nag-aalala ring nagtanong ang commander, anong nangyari sa iyo? Si Dong Shengyi ay pinahihirapan ng matinding pagsisisi, walang tigil ang panginginig ng buong katawan. Garalgal ang boses na bumibigkas ng bawat salitang puno ng sakit, ako ang nakasama sa kanya. Isang opisyal ang mabilis na lumapit sa tainga ng commander at bumulong, mukhang magkasama silang pumasok, pero may isang hindi nakabalik. Pagkarinig, nagulat at natarantang sumigaw ang team leader, ano? Sino? Bakit hindi agad inireport? Mabilis na sumagot ang opisyal, medyo espesyal ang pagkakakilanlan, tunay na kapatid ni Dong Shengyi, isang kolonel mula sa 9th War Zone. Pagkarinig nito, nakahinga ng maluwag ang commander, agad lumuwag ang tingin.
Hay, akala ko kung sino nang may malaking background. Kung namatay, di namatay. Sa battlefield, sino ba ang hindi namamatay? Pati level 7 Grandmaster madalas bumagsak, paano pa kaya ang isang maliit na opisyal? Malamang ilang araw lang, magiging okay din si Dong Shenyi. Isa pa, tagapagmana siya ng martial saint, ituring na lang itong pagsubok sa katatagan ng loob. Bigla, tila napunit ang kalawakan ng isang nakakasilaw na liwanag. Likas na lumingon ang lahat. Sa isang iglap, nanliit ang mga mata ng lahat. Nakita nila ang isang anyo na parang bulalakaw na mabilis na bumulusok mula sa langit. Boom! Isang malakas at mabigat na pagsabog ang umalinggaw sa harap ng lahat. Ang depensang lupa na gawa sa purong bakal ay nabutas ng malaki. Yumanig ang lupa, umalikabok. Mga matang nag-aalab na parang apoy. Isang umalinggaw na boses, malamig hanggang buto, ang dinaig pati ang madugong ingay ng labanan at nakakagimbal na pagsabog ng bomba sa battlefield. Ang boses na iyon ay parang galit ng langit na bumaba, dumadagundong na parang kulog sa lahat ng dako. Dong Shenyi, nasaan? Isang anyo ang dahan-dahang lumabas mula sa malaking butas. Ito ay isang gwapong binata, hawak ang mahabang sibat. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng matalim na enerhiyang abot langit. Mula sa malalim at malamig na parang yelong mga mata ni Lu Sheng ay lumalabas ang lamig na tumatago sa buto, malabong mailumilitaw na bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Kumunot ang noo ng commander na panganga, sino siya? Isa akong 0-star general, pero isang tingin pa lang sa kanya, natatakot na ako. Kahit pa isa siyang general na nakaranas na ng hindi mabilang na pagsubok, sa ilalim ng tingin na ito, hindi niya maiwasang bahagyang manginig. Likas siyang umatras ng kalahating hakbang. Nag-aalab sa galit si Lu Sheng, sumigaw, Dong Shenyi, lumabas ka. Nakatuon ang mga mata ni Lu Sheng sa binatang nakaupo sa lupa, natuliro, hirap at nawawala ng pag-asa. Tumingala si Dong Shenyi kay Lu Sheng, malabo ang mga mata, parang kaluluwang nawawala. Bigla, ang dambuhalang palad ni Lu Sheng ay umabot, may nakakagimbal na lakas, parang kayang-kayang pumatay ng manok. Walang nasayang na kilos, mabilis pa sa kidlat na lumapit si Lu Sheng, sinunggaban ang kwelyo ni Dong Shenyi at itinaas siya mula sa lupa. Idinikit ni Lu Sheng ang kanyang mga matang matalim na parang punyal, tumitig ng diretsyo kay Dong Shenyi. Diniin niya ang bawat salita, puno ng galit, Dong Qingsue, nasaan? Magsalita ka. Ang pangalang ito ay tila tumama sa kaibuturan ni Dong Shenyi. Siya at ang kaibig-ibig na babaeng si Lin Wanwan na nakaupo sa tabi ay natulala. Buong katawan ni Dong Shenyi ay basang-basa ng malamig na pawis, walang tigil ang panginginig. Tanging isang mahinang salita ang naibulalas, Jody. Samantala, humahagulgol si Lin Wanwan, tinatawag ang pangalan, Ate Qingsue. Binitawan ni Lu Sheng si Dong Shenyi, bumagsak ito patalikod. Nag-aalab sa galit ang buong katawan ni Lu Sheng. Ikaw ang nagdala kay Dong Qingsue sa Jode, pero hindi mo siya nailabas. Hindi mo matatakasan ang responsibilidad dito. Kahit pa ikaw ang kuya niya. Dong Shenyi, hindi ba't gusto mong patunayan ang iyong martial path? Hintayin mong maibalik ko si Dong Qingsue, at ako mismo ang puputol sa iyong martial path. Diniin ni Lu Sheng ang bawat salita na parang ipinapako, ang mga mata ay puno ng nakamamatay na hangarin. Pagkasabi nito, agad siyang tumalikod. Bahagyang diniinan ang paa, muling sumambulat ang napakalakas na spiritual force. Sumigaw ang commander sa likuran, Hoy! Gusto mo bang mamatay? Level at a Jode, level a eruption. Bumalik ka. Ang anyo ni Lu Sheng ay humarurot na parang kanyon papunta sa Jode. Sa sandaling ito, sa pamamagitan ng enerhiyang iyon, saka lang nakilala ni Dong Shenyi ang makapangyarihang taong ito. Nakatitig ang mga mata sa papalayong anyo ng binata at napabulalas, ang taong iyon si Lu Sheng.